Jan didn't report to work on the next couple of days, which caused me to miss him like hell. Chapter 12. Araw ng kanilang presentation. Nakahanda na ang lahat. Ayos na ang conference room kung saan sila magmi-meeting. Ang mga audiovisual aids na kailangan nila ay nakahanda na rin. Nagbuntong hininga si Rona. Si Jan na lang ang wala. Kahit na maraming beses na nilang ginagawa ito, kinakabahan pa rin si Rona. Lalo na ngayon na wala si Jan. Sa loob-loob niya, nagdarasal pa rin siya na dumating sana ito. Huli na para i-cancel ang meeting. Pero hindi rin yata niya kayang mag-deliver. Kaya pinakausapan na lang niya ang isa sa mga kagrupo para magsalita. At kung may mga tanong, siya na lang ang bahala rito. Nagulat ang kanilang boss sa bagong setup. Kung galit man, wala naman itong sinabi. Tumagal ng halos 1 oras ang kanilang presentation. Nang nag-open na for discussion, wala ni isang tinanong ang kanilang boss. Wala rin itong comments or any reaction at all. Sa itsura nito, obviously na hindi ito nasiyahan sa ginawa nila. Dito pa lang, nabahala na si Rona. Alam niyang masama ang dating ng kanilang presentation. Inisip niya na mabuti na lang at hindi pa kasama ngayon ang kliyente mismo. I want to see all of your first thing tomorrow. Sabi ng boss nila bago umalis ng conference room. Wala siyang panahon para sumama ang loob sa nangyari sa kanilang presentation. Sa ngayon, okupado ng damdamin niya ang kanyang pag-iisip. Wala ang focus niya sa trabaho. Pagkalabas pa lang sa meeting, nagtanong na siya talaga sa mga kaopisina kung ano na ang nangyari kay Jan. Hindi na niya naikubli sa mga ito ang pagkabahala. Akala nga namin ikaw ang may alam. Hindi ba kayo ni Jan ang magkaibigan? Sabi sa kanya ng mga kaopisina. Ano kaya ang nangyari dun? Hindi naman daw nag-file ng leave. Sabat ng isa. Tawagan mo kaya sa bahay nila, Rona. Suggestion ng isa. Matigas ang tanggi ni Rona. Ayoko nga. Baka hindi pa alam sa kanilang ilang araw nang hindi pumapasok si Jan. Baka ako pa ang matanong ng nanay niya. Bakit hindi kayo ang tumawag? Ikaw naman ang kaibigan ni Jan ah. Baka nagkasakit. Sabi ng isang kaopisina. Lahat ng sinabi sa kanya, ang tumatak sa isipan ay ang baka nagkasakit nga si Jan. Nainis siya sa sarili. Wala siyang magawa sa sitwasyon. Sige, maghintay na lang tayo. Resign na si Rona. Rona, paano yan? Kakausapin daw tayo ni boss bukas. Malungkot na paalala sa kanya ng isa sa mga kagrupo nila. Naapektuhan na rin si Rona. Nakita niya sa mga mukha ng kasama ang disappointment sa nangyari. Pati niyang malaki ang tiwala ng mga ito sa kanila ni Jan. Well, we just have to do better next time. Don't worry too much. Makakabawi rin tayo. Pagpapalubag niya ng loob sa mga kasama. Sinikap niya maging positive sa mga sinabi. Pero hindi niya magawang ihiwalay ang sariling damdamin sa trabaho. While I was getting ready to go home, Jan entered my office. I wasn't able to control myself and immediately ran to him and embraced him tight. Napakaraming gumugulo sa kanyang isipan. Higit sa lahat si Jan. Pati niyang hindi ang katulad nito ang basta-basta na lang mawawala. Sa naisip na yon, natakot siyang baka hindi na nga sila magkita ng binata. Hinihila niya ang kanyang katawan. Ayaw pa niyang umalis ng opisina.
Nagbabakasakali pa rin siyang dumating si Jan. Naghahanda na siya pauwi nang pumasok nga ito sa kanyang kwarto. Tumayo lang si Jan sa may pintuan. Matagal niyang sinuri ang sarili kung nangangarap lang siya. Napili si Rona sa lakas ng kaba ng dibdib at tibok ng kanyang puso. Hindi niya napigilan ang sarili. Sinalubong na niya ito ng yakap at halik na punong-puno ng kaligayahan at pagmamahal. Sa puntong ito, wala na siyang pakialam sa kung sino man ang nakakakita sa kanila. Ang alam lang niya ngayon ay kaharap niya si Jan at mahal na mahal niya to. Rona, bigkas ni Jan. Napakasarap sa pandinig. Jan, mahal din kita. Mahal na mahal. Yapos ang isa't isa habang parehong dumadaloy ang luha. Buhos ang tunay na damdamin ni Rona. Wala na siyang kailangang sabihin. Matagal nilang sinikil ang damdamin para sa pagkakataon na yon. Marupdop ang kanilang halikan. Hinahanap ang tamis ng pag-ibig na bukal sa puso ng bawat isa. Inangat niya ang ulo para makita ng gusto ang mukha ng binata. Jan, darling, huwag kang umiyak. Nandito ko para sa'yo. Pinapahiran niya ang luha nito habang nagsasalita. Rona, hindi mo lang alam kung ano ang pinagdaanan ko nitong mga nakaraang araw. Gusto kong lumayo sa'yo. Hindi na sana ako babalik pa dito, pero hindi ko magawa. Pagtatapat ni Jan. Mahal kita. Jan, I love you. I love you too. At tumagulgol siya na parang bata. Nanginginig ang katawan sa mga bisig ni Jan. Dumidilim na nang makarating sila sa may breakwater malapit sa may Army and Navy Club sa Rojas Boulevard. Pawang silhouette na lang ng mga taong namamasyal ang mababanaagan. Halos kulay apo ang paligid, liban sa maliliit na ilaw ng mga posteng nakakalat sa lugar. Ang mga ilaw ng barkong lulutang-lutang na nagpapahinga malapit sa tabing ito. Malamyos ang dapo ng hanging magkahalo ang lamig at init. Napili nila ang tagong lugar na malapit sa mga batuhan. Umupo sila ron, tumingin sa kalawakan ng dagat sa kanilang harapan. Sila lang ang tao sa mundo. I am sorry kung ngayon ko lang naintindihan ang lahat ng mga ikinikilos mo. Napakatanga ko. Ang akala ko talaga, mahal mo ko bilang isang kaibigan. Pagtatapat ni Rona. Nangingiti na si Jan. Hindi, Rona. Kung mayroong dapat bigyan ng award para sa pinakagagong tao sa balat ng lupa, walang iba kundi ako. Nagbuntong hininga ito. Natakot akong baka hindi mo magustuhan. Nag-aalala akong tanggihan mo ang aking pag-ibig. Ganun lang ba ang pagkakakilala mo sa akin? Hindi, patawarin mo ko. Wala akong mabigay sa iyo na dahilan. Tumigil ito sa pagsasalita. Tila may iniisip. Naalala mo nung lagi mong sinasabi sa akin na ako ang mahiwaga mong kaibigan? Dumiretso ng upo si Rona mula sa pagkakasandal sa dibdib ni Jan. Nakakunot ang noo sa itinatanong nito. Hindi ba kapag minsan, kapag kailangan mong gabihin ng uwi at wala kang kasama, sa akin ka nagpapasama? Nangingiti itong isinalaysay kay Rona. Na kapag nakikipag-blind date ka, tapos disaster ang date nyo, di ba sa akin ka nagpapasundo? Not that I'm complaining, pero paano pa ako poporma sa'yo kung lagi mong ipinapaalala sa akin na kaibigan lang ang tingin mo sa akin? Oo, pero hindi ibig sabihin no na hanggang dun ka na lang. Hindi ko alam yon, Rona. Ang nasa isip ko lang ay ayaw kong sirain ang pagtitiwala mo sa akin. Kinabig ni Rona ang mukha ni Jan. Napahilig ito sa gawin niya. Tinampian niya ng kanyang labi ang mata at labi ng binata.
Nakatitig lang ito sa kanya. Mahal na mahal kita. At sinagot din ni John ang mga nag-iinit na labi ni Rona. Hindi na nila inalintana ang mga tao sa paligid. Kung sa bagay, mapapansin din na ang mga tao sa kanilang paligid ay may kanya-kanya ring mundo. Siguradong abala rin ang mga ito sa kani-kanilang kwento. Hinahalikan siya ni John nang may naisip siyang itanong. Si Ruth. Hindi ito masyadong pinansin ni John. Nanlaban siya sa pagkakayapos nito. Hindi ba si Ruth ang gusto mo? Yun ang sabi mo sa akin? Umayos na ng upo si John. Ang sabi ko sa'yo, iset up mo ko ng date sa kaibigan mo. Hindi ko sinabing mahal ko ang kaibigan mo. Eh bakit kailangan mo pang i-date? Alright, ganito kasi yon. Fascinated ako sa mga kwento mo tungkol kay Ruth. Ang sabi mo pa, magkasundo kayong dalawa. Naisip kong makipag-date sa kanya dahil baka sakaling sa kanya mabaling ang pagtingin ko. That way, hindi pa magagambala ang pagkakaibigan natin. Inakbayan siya ni John at inihilig naman niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Kontento na silang magkasama. Buo ang isip at damdamin para sa isa't isa.